Dear Dr. Love, ako po si Jerome, 27 years old, mula rito sa Mabalacat, Pampanga. Totoo pa lang sinasabi ng mga matatanda. Makikilala mo lang ang isang tao o ang taong mahal mo kapag magkasama na kayo sa iisang bubong. Yan ang naging karanasan ko, Dr. Love, sa asawa kong si Martina matapos kong mahubaran ang totoo niyang pagkatao. Noon kasi magkasintahan pa lang kami ni Martina ay hindi pa naman sa akin sumasagi kung wife material ba ang girlfriend ko. Basta ang alam ko, mabait at nagmamahalan kaming dalawa ng jowa kong si Martina. Bago pa ako magdesisyon na pakasalan si Martina, binalaan ako ng kapatid niya na ihanda ko raw ang aking sarili dahil buhay prinsesa raw ang gustong maranasin ni Martina sa piling ko. Siyempre, dahil mahal na mahal ko si Martina, ay nagawa ko pang segundahan ang sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid. At sinabi ko pang ang gagawin ko pa siyang reyna ng buhay ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong magsisi matapos kong baliwalain ang sinabi sa akin ng kanyang ate. Dr. Love, ngayong magkasama na kami sa isang bahay ng aking misis, ay unti-unti ko nang nararamdaman ng bagsik na pinasok kong problema. Simula kasi nang tumira kami sa isang bubong ay parati ko nang naabutan ng sobrang pagiging makalat ng asawa ko. Mula sa kanyang pinagkainan na nagkalat sa lababo hanggang sa mga gamit niyang nakabalandra sa anumang sulok ng aming tahanan ay talaga namang nagpapasakit ng aking ulo. Bukod pa riyan, dahil wala nga kaming katulong sa tinutuluyan naming bahay, ay katawan ko rin ang kumikilos sa araw-araw para maglinis, maglaba at iba pang gawain sa loob ng bahay kapiling ang malareyna kong misis. Hindi ko rin pinagtrabaho, Dr. Love, si Martina dahil gusto ko siyang maabutan sa aming tahanan every time na galing ako sa pinapasukan kong trabaho. Kumbaga, pagkatapos ng nakakangarag na araw-araw na pagtatrabaho ay alam kong may naghihintay sa loob ng aming bahay. Pero imbis na ngumiti pag-uwi ng bahay, ay ini-imagine ko na malayo pa lang ang sangkatutak na basura at gulong aabutan ko sa loob ng aming bahay dahil sa buhay reynang karakter ng aking misis. Sa katunayan, may mga pagkakataon pa nga nagdadala si Martina ng kanyang mga kaibigan sa bahay at para bang nananadya sila dahil pakiramdam ko ang ginagawa lang nila ay magkalat at guluhin ang aming bahay. Nakakahiyaman pero nagagawa pa ni Martina na papuntahin ang kanyang nanay para lang maglinis sa iniwan niyang kalat sa aming bahay. Bukod sa pagiging burara at makalat ni Martina ay natuto rin siyang maging bungangera sa akin. Malayo yan sa mahinahon niyang paraan ang pakikipag-usap sa akin nung araw. Dr. Love, hindi ko nakilala si Martina at the same time, hindi ko rin nararamdaman sa kanya ang ginagawa niyang effort para maisalba ang aming relasyon. Lumaking princess daw si Martina sa kanilang bahay kaya dapat din daw na gawin ko siyang prinsesa ng bahay namin. Pero Dr. Love, itinaas ko nga sa pagiging reyna ang misis ko. Pero hindi lang sa aming bahay kundi sa aking buhay. Sana naman maramdaman niyang labis na akong nahihirapan sa pinagdadaanan kong suliranin sa kanya. Masakit man ang ganitong karanasan dahil ang silya ko ay bumababa bago matapos basahin ang sulat na ito. Kapiling ang babaeng pinili kong pakasalan ay no choice ako
gusto ko man siyang iwan, hindi yun magiging basta-basta lang sa akin dahil kasal kami sang-ayon sa umiiral na batas. Meron pa bubang paraan para maayos ito kung kakausapin ko po siya sa paanong paraan na hindi po siya masasaktan. Higit sa lahat, maisasalba pa po ba ang relasyon namin? Maraming salamat and more power sa Dr. Love. Lubos na gumagalang Jerome ng Pampanga. Ating pong tunghayan muli ang liham kasaysay na padala sa ating palatuntunan ni Jerome ng Mabalacat, Pampanga. Si Jerome ay 27 years old at siya ay nagkaroon ng nobya. At nung meron siyang nobya ay winarningan na siya ng kapatid ng kanyang girlfriend na ang kanyang kapatid, si Martina, ay buhay mayaman, buhay prinsesa, at dapat harapin ito ni Jerome. Dahil mahal ni Jerome, si Martina, pinakasalan niya si Martina. At hindi lang prinsesa, ginawa niya itong reyna ng kanyang buhay. Ang sarap, Parang story ito ng Snow White ba yun? May Prince Charming, di ba? Nakakatuwa. Ito ang realidad ng buhay, Jerome, at ito ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Kung ang tao ay ikinakasal, ang purpose ng Diyos kung bakit ang dalawang tao, babae at lalaki, ay kinakasal. Okay, let me just clarify this. Ngayon kasi maraming mga kaek-ikan at mga pronouns na ginagamit ang tao. Mabigyan lang ng justification yung gusto nilang mangyari. Ang Diyos ay dumalang ng dalawang nilalang, dalawang gender, babae at lalaki. In others' word, ang nilalang lang ng Diyos, male and female. Walang in-between. At sa mata ng siyensya, I'm sure Direct Joey will agree with me, sa mata ng siyensya, ang lalaki ay mayroong nakabitin sa kanya, sa kanyang dalawang hita. At naglalabas ng similya ang lalaki kapag nakakatalik ang babae. Obviously, ang kanyang asawa. So, lalaki, male, ang gender, at ang babae ay female. Anong mapagkikilanlan sa isang babae? Ang isang babae ay nilalang ng Diyos basically, primarily, para magdalang tao. Procreation. Magbunga ng pagtatalik ng dalawa na mag-asawa. Hindi pinag-uusapan dito mag-shota lang, pinag-uusapan natin mag-asawa. Para ang babae ang magdala ng bunga ng pagtatalik ng mag-asawa. Kasi ang babae lamang ang merong ovaryo. May fallopian tube. Ang babae ang nangingitlog. At yung itlog na yun, kapag pinasok ng similya ng lalaki, ay nagiging sanggol, nagiging tao. And that's what we call complementary relationship. Ang babae ay nagko-complement sa lalaki, gayon din ang lalaki na nagko-complement sa babae. They have a purpose. May purpose. Ang plano ng Diyos ay procreation. Kaya nga, ipinagbabawal ng Diyos ang pakikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki dahil hindi makakabuo ng sanggol. Kung lahat na lang tayo rito ay magkikipagtalik sa kapwa lalaki, mamamatay ang the race. Mawawala ang tao sa mundo
Kasi hindi manganganak ang lalaki. Miski paano gawin mo. Miski dalhin mo yan sa Thailand, hindi manganganak yan. Kahit putulan mo yan ng ari. So ang purpose ng Diyos ay procreation upang dumami ang tao sa mundo. At maging regalo ng Diyos ang mga bata sa mga mag-asawa. Pinagpapala ng Diyos. So they complement each other. That's the role of couples. And when we say complement, dapat hindi konsumisyon ang isa sa dalawa. Kung ang lalaki ay batugan at ayaw maghanap buhay, baka may psychological incapacity ang lalaki at baka mag-qualify para maanal ang kanilang kasal. Kasi ang lalaki kailangan mag-complement sa babae. Maghanap buhay dahil provider ang lalaki. Itong mga panahon na ito, hindi lang lalaki ang provider, pati babae, provider na rin. Naghahanap buhay na rin ang babae ngayon. Noong panahon ng nanay ko, ang nanay ko sa bahay lang. Ang naghahanap buhay ang tatay ko. Ngayon, si Jen, ang producer ko, babae na. Dahil kailangang maghanap buhay na rin. Dahil mataas ang gastusin ngayon. Okay? So, anong purpose? Procreation. Babae at lalaki. They should complement each other. At kapag ikinasal na sila, they will be living as one. Hindi na sila dalawang tao. Isang tao na lamang na may iisang pangarap, iisang direksyon ng mga pangarap nila. Iisang goal ng buhay. At kung may mga pamilya, iisang mga plano sa mga bata. And so, pinakasalan si Martina nitong si Jerome ng Pampanga, hoping that siya ang magiging reyna ng kanyang buhay. Unfortunately, itong si Martina may kakapalan ng mukha dahil pinanindigan yung kanyang pagiging reyna na hindi na nagtrabaho sa bahay. Alam niyo, sa mga klase ng mga batang babae na katulad nito, ang masisisi natin ay ang mga magulang. Magulang. Kung ikaw ay matinong magulang, ang anak mo kapag lumalaki na, ang babae lalo na, tinuturuan niya ng ina ng tahanan kung paano maglinis ng bahay, paano magwalis, paano mag-isis ng kaldero, paano magluto, paano magprito, paano magsaing, paano mamlansya, paano maglaba, paano mag-almirol. Tinuturuan sila kung paano maglingkod sa kanilang asawa at sa kanilang mga anak. Am I right? Yan ang trabaho ng isang responsableng magulang. Hindi katuwiran ng isang magulang yung makapagtapos ka lang ng pag-aaral kahit wala kang alam sa bahay. Okay lang yon. Merong ganong magulang eh. Magtapos ka lang ng kolehiyo kahit wala kang alam sa bahay. Kung ang inyong apelyido ay Subel de Ayala, Araneta, Banaag, isinama yung pangalan, no? Kung kayo'y mga anak mayaman na ipinanganak kayo na merong golden spoon sa inyong mga bunganga, pwede yan. Pero kung katulad ko kayong patay gutom na manggagawa ng Panginoon na naghahanap buhay, nagbabanat ng buto kahit matanda na, hindi makatigil dahil walang kikitain, hindi ho po pwede. Kung ang inyong anak ay anak ni Bea Sobel, nako, di ba? Yung hindi madapuan ng langaw, anak mayaman, may 36 na yayan na nakaalalay, okay yun, pwede yun. Kasi
pwedeng suportahan ng mga magulang at pwedeng suportahan ng pera nung batang babae ang buhay niya bilang prinsesa. Pero kung mahirap din lang kayong kagaya ni June Banaag, hindi po pwede yan. Lalo mag-aasawa ka, may tungkulin ka sa asawa mo. Kung ako na pangasawa mo, Martina, mamamaga ang bunganga mo sa akin. Mamumusarga ang bunganga mo sa akin. Lalamasin ko ng asin yan. Kasi kailangan mong matutuhan na yung mga damit ko ay maging malinis, maayos, at pagkailangan kong magsuot ng damit na mahusay, ready na dahil naasikaso mo. And that's your role bilang wife. Otherwise, kung may pera ako, kukuha na lang ako ng babaeng PA ko. O ikaw mag-asikaso ng damit ko, ikaw mag-asikaso. Hindi asawa eh. Asawa ang may responsibilidad niyan. Yung lalaki naman ang magpo-provide dito kay Martina. Martina, hindi ka mayaman. At yung pagkaburara mo sa bahay, balahurang ugali, na lahat ng pinagkainan mo, yung pinggan mong kinain dyan, nagtututong na, hindi mo pa nililinis, hindi mo hinugasan pagkakain mo. Anong ginagawa mo sa bahay pagkakain mo? Hihilata ka lang. Alam mo, ang nanay ko, may tawag dyan. Mujer de cama. Sabi ng mga matatanda nung araw, yan ang mga mujer de cama. Ano yung mga mujer de cama? Magaling lang sa kama. Pagkakain nyo, may higa kayo dyan, magtutulog hanggang lumaki ang katawan nyo. Walang silbi, walang pakinabang sa inyo, hindi marunong magluto, hindi marunong magsaing, hindi po. Anong klase ka? Ay, hindi ka pwede sa akin. Hindi ka pwede sa akin, mapapahiya ang mukha mo sa akin. Dahil ako, tinrain kami ng mga magulang ko, ng nanay ko, lalo na. Paano nag-aalmirol ng pantalon? E tanong mo kay Direk Joey kung inabutan niya yan. Si Direk Joey ba ang director ko ngayon? Tanong mo sa kanya kung inabutan niya, nung high school siya, ang kanyang uniform ay khaki. Di ba? Oh. Pag ang uniform mo khaki, kinakailangan, almirolan mo yan. Noong araw, ang almirol, kinakanaw namin yan. Gaw-gaw, tsaka tubig na mainit, kakanawin mo yan. Eh ngayon, ang almirol, ini-spray na lang. Di ba? Ay, kung hindi ka marunong mamlansya ng damit na may almirol, magmumukha kang tanga. May style ng pagpaplansya dyan. Alam namin, kaming magkakapatid na lalaki, kung paano magluto. Kasi ako may cookbook ni Nora Dasa. Pag hindi ko alam, i-refer ko kay Nora Dasa. Ang sarap magluto. Ang katwiran ng nanay ko, paano kung may sakit ang asawa mo? Paano kung nanganak ang asawa mo at hindi, halimbawa, cesarean? Sino magluluto ng pagkain? Sino maglilinis ng bahay? Sino maglalaban ng mga damit ninyo? Kapitbahay nyo pa? Hindi balik kung may pera ka. So kami ang naglalaba. Kami ang pumapalit sa asawa namin kung indisposed ang aming asawa. Yan yung tinatawag nating compliment. Now, ang katanungan nitong si Jerome, may pagkakataon pa bang magbago ang kanyang asawa? Lahat po, Jerome, ay may pagkakataong magbago. Lahat tayo ay pupwedeng magbago. Ang hindi lamang nababago ay ang pagbabago. Di ba? Ang hindi lang nababago ay yung kamatayan natin. Darating at darating ang kamatayan natin. Pero hanggang gusto ng tao na magbago, changes come from within, sa puso. Kung gusto ng asawa mo na magbago siya para maging mabuti at kapaki-pakinabang siyang asawa, nasa sa kanya yun at nasa pag-uusap ninyong dalawa. And I tell you,
Kung walang interes ang iyong prinsesang asawa na magbago dahil nakukuha niya ang gusto niya, sasabihin ko na sa iyo na hindi tatagal ang inyong relasyon. Sooner or later, magkakahiwalay kayo dahil isusuka mo sa konsumisyon ang asawa mo. Kaysa alagaan mo ang asawa mo, ako na magsasabi sa iyo, mag-ipon-ipon ka ng pera at bumili ka ng asong tinatawag na Golden Retriever. Ang asong Golden Retriever ang ipalit mo sa asawa mo dahil matalino ang asong yan at pwede mong utusan, pwede mong i-train. Kung ang asawa mo ay ayaw magpa-train sa iyo at ayaw magbago, itapon mo at bumili ka ng aso. Yun ang alagaan mo. Ang aso sa gabi kumakahol. Ang asawa mo hindi marunong kumahol. See? Kung gusto niyang magbago, maaaring magbago ang buhay para sa inyong dalawa. At sa akin, Jerome, huwag mo munang pangarapin na magkaroon kayo ng anak ng asawa mo dahil kung ganyang ka-irresponsable ang asawa mo, hindi ko alam kung sino magtuturo sa iyong anak kung paano maaaring maging independent. Kasalanan yan ng mga magulang ng iyong asawa. Kasalanan yan ng kanyang ina na hindi nagturo sa kanya kung paano maging isang mabuting tao at mabuting asawa. May paraan para maayos ang lahat at ito'y nakukuha sa magandang usapan. Hindi mo siya kailangang saktan dahil hindi naman nararapat na saktan ang iyong asawa. Kausapin mo. At hindi maaari na ang pamumuhay niya ay tratuhin siyang prinsesa kung wala sa itsura niya ang pagiging prinsesa. Sana kamukha siya ni Princess Di. Ano? Sana. Kung hindi siya kamukha ni Princess Di, baka kamukha siya ng sakong ni Princess Diana, hindi siya pwedeng maging prinsesa. Ang lahat ng ikapagbabago ng iyong asawa at ng inyong buhay ay magbabago kung gugustuhin niyang magbago. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.